Yan, good morning mga bossing. Yaman lang din na nagre-rebalot tayo. Pakita na lang natin sa inyo kung paano ho tanggalin to, itong tangke ng Griffin 180 natin. Siyempre, shoutout natin kasama natin, Anos Vlog. Yan. May apat lang na bolt dito. Yan, dito. 1, 2, 3, 4. Pero hindi to banda, medyo mahirapan kayo. Pichido ka ng Pangasinan Lante. Shoutout sa mga taga Pangasinan. Tanggalin nyo na lang yung dito sa may gilid. Yan, dalawa rin to na bolt size sheet lang din po ito. Hindi naman to naka-welding kasi sabi ng ibang vlogger, naka-welding daw to sa DIY kasi ito yung kable ng brake hose sa likod. Ano yan? Yan. Itaas nyo to. Itong hose nitong overflowing hose ng tangke. Okay? Tapos pagka tanggalin nyo rin tong hose dun sa kabila. Ito to. Yan, tinanggal namin to. I-push nyo lang itong ibabaw. Ito. Pakita mo, mamana. Yan. Hindi ito basta-basta hinuhugot kasi masisira. Ito, pinupush to ng maigi. Ayan, pababa. Para matanggal yung lock niya. Okay? Yan. Labas na natin. Yun. Yan. So, ganito lang po magtanggal ng tangke. Yan. So, pag natanggal nyo na, pwede nyo nang linisan yan. Tapos, ibalik nyo lang muna to. Kaya natin tinanggal to dahil lalabas natin yung fuel pump. Yan. Tapos, para malinisan na rin natin yung loob. Bangki. So, yan, tanggalin natin lahat tong alin bolt. Hindi naman pala masyadong mahigpit, tama lang. Ingatan nyo lang baka maupod yung ulo nya. Apa yung nyo ikinto tabot? Ay, Medyo na rin, nag-corrosion na rin eh. Hindi kasi nalilinisan lahat ito syempre. Tapos na-stackan ng tubig pag nag-motor wash ka o nababasahan ng ulan. Ito na rin para malinisan na rin natin. Itong diskarte nito mga ka-DIY, halos same lang din to sa sasakyan, mga 4 wheels, ganito din fuel pump. Ito rin yung babaklasin mo sa tangke nila. Kaya may pump kasi para supplyan niya yung injector. Yan. Yan. Tanggal nyo na. Ganon. Sabi ng vlogger na isa si Anos Vlog, pag ganun. Tapos, yun. Isa muna natin baka mahulog yung dumi eh. Yan, sa mga gustong maglinis ng fuel pump, tangke, at magpalit ng filter, ganito yung procedure na gagawin ninyo. Okay? Wala nang thread ito. Ang gagawin mo na lang, dahan-dahan mo siyang hugutin. Kasi may seal yan. Yan yung nagpapahigpit yung seal. Yun. So ito yung fuel pump. At yan yung filter niya. Medyo marumi na nga. Tapos ito yung floater niya. Yung fuel gauge. Ingatan niyo yan. Ayan. Di pa kasi natin alam kung ano yung tamang filter para dito eh. Sa Griffin natin eh. So, all goods, 4 to. Positive, negative. Ito yung positive, negative supply ng floater. Yan para alam mo kung ilang gauge na, ilan na yung natitira ng gasolina mo. Fuel indicator. Tapos ito yung bomba. Ito, positive at negative supply. Tapos para ilabas na dito, bubumbahan dito. So check natin yung tangke natin. Yung premium po yung nilalagay natin, higher octane. Actually unleaded naman to eh, wala namang premium talaga eh. Unleaded naman lahat ng gasolina eh.
ilalagyan lang nila ng specification para alam mo kung high octane at low octane. So premium yung high octane yung nilalagay natin sa katawagan dito sa Pilipinas ay premium, so kulay pula. Pag unleaded kasi dito sa Pilipinas ay kulay green. So nilalagyan nila ng kulay para ma-differentiate nila kung premium, unleaded, higher octane or lower octane. Ang kailangan kasi ng Griffin ay higher octane kasi nasa 11 point something yung 11 pataas yung na compression ratio. So mataas yung ratio niya, so dapat mataas din yung octane ng gasolina na ginagamit. Okay? Yan, so far okay pa naman yung filter niya. Malinis pa naman mga ka-DIY. Side by side, tingnan naman natin, wala naman latak. Wala namang okay naman, saka wala namang halong tubig. Malinis pa, okay pa to. Punasan. Wala na tayo masyadong gagalawin dyan kasi all goods na to. Lagay na lang natin. Una mo natin lalagay o babalik itong floater. So, check muna natin yung floater kung may alikabok o dumi. Wala naman. Ayan. Tapos ganyan din yung sura ng pagbabalik ng filter. Ayan. Kasi ito, dito nakaharap talaga sa left side. Ganun lang po. Ayan. Diba? Okay na. Tapos, bago natin yan, inisan muna natin to. Gusto ko sana pipinturahan ko to Kaya lang may gasolina pa, laman kailangan hugasan pa natin. Ibang na lang, ibang panahon gagawin na natin yun. Tsaka napansin ko pwede ka mag-adjust dito. Pwedeng liitan, lakihan yung gas tank. Punasan mo na rin malang din na nabuksan mo. Ito yung para sa overflowing na sobrahan. Yung paglagay sa gasolinahan, dyan nalabas. Yan, so sa pagbabalik mga ka-DIY, ito mapapansin nyo naman may corrosion, may dumi. Yan yung nasa ilalim. Tapos pag ganyan lang, pipinturan naman dito. Yan, pininturahan na rin natin mga ka-DIY para maiwasan natin yung pagkabulok o pagkakalawang ng maigi. Okay? Yan. Yan. So, kailangan na may lapat natin dito sa butas. Oh my guide. May guide kasi siya. Yan. Hindi naman yung papasok yung tornilyo kung mali yung lapat. I-balance nyo muna bago nyo higpitan isa-isa. Yan, make sure na yung higpit ng lahat ay even o pantay-pantay. Yan, higpitan nyo lang para walang singaw kasi magkakaroon ng vapor yan, vaporize. Masangsang sa hangin niya, masakit sa ilong. Pinturahan lang natin sa next na gawa natin. So far, so good naman siya ngayon. Tapos nilinisan na rin natin yung kaloob-looban nito. Yan, okay pa naman yung chassis natin. May mga kunting i-repaint na lang. Yan. But so far, all goods pa naman yung chassis natin. Huwag nyo lang pabayaan sa kalawang mga ka-DIY. Parang sa ganun ay iwasan nyo yung pagkadami. Yung sa dito. Ayan, okay na. Tapos na tayo mga ka-DIY. Punasan na lang natin to. Ito, kahit anong kulay na gusto niyo para mas maganda, transparent para makita niyo. Sa overflowing to. Tanggalin muna natin itong takip. Ilagay ko lang to para hindi manuhan ng dumi. Ayan. Dapat nyo lang pasok yung tuon yan. Tapos yun doon lagay natin. Ayan, ganoon lang ito, dapat nyo lang ito. Tapos ang unang gagawin nyo dyan, ito lagay nyo para hindi madumihan. Ayun na.
So yan, yung overflowing hose, kailangan may suksok nyo na doon sa may butas para doon makita nyo sa baba. Dapat nakalabas na siya. Tapos ilapat nyo to. Pag nilapat nyo yan, lagay nyo na yung dalawang bolt. Kaya nilalagay na rin natin tong mga bolt dito sa likod. Ito yung unahin natin higpitan para ito umabanti dito. Tapos na tayo. So pag hihigpitan nito, ganito lang gamit nyo, size 8 dito. Yan, bababa. Kailangan mahigpit itong mga to para pag nagbabrate yung motor, makina, hindi yan sasama sa vibration itong mga maluluwag na bolt. Maingay kasi yan. Kasi ito higpitan na rin natin. Yan. Okay, mas maganda lagyan nyo ng washer. Wala kasing washer to. So yan, last thing na ilalagay nyo or gagawin nyo ay ito. Tulak nyo lang. Push. Tutunog po yan pag maglalak na. Yun. So, okay na po yan. Ito po yung nagsusupply ng gasolina dito. Na may ipapuntang injector. Ito yung injector. Yan, ilalim. Ito. So, kabit na natin yung mga sensor. Buuin na natin. So, ganoon lang po yung proper procedure kung paano baklasin itong tangke ni Griffin. Tapos, ganoon lang din po yung procedure kung paano baklasin yung fuel pump. Ibalik yung fuel pump, ibalik yung tangke. Wala na kayong ibang gagalawin dyan. Ingat lang po kayo mga kadeway kung maglilinis kayo ng fuel pump at filter or magpapalit ng filter at maglilinis ng tangke. So, ayan. Hoping naman natutunan naman po kayo sa vlog content natin sa ngayon. So mga gusto may katanungan, PMDM lang at syempre share nyo itong video natin para makatulong sa iba. Like, subscribe and follow natin yung Facebook page at syempre subscribe and like natin yung mga videos sa YouTube channel natin mga kadeway. Maraming salamat. Ito ka Dr. Glory in Burn Times. Signing off.